Ayan, try and try until you succeed. Kasi noong bago ako naging professional, ilang beses ako nag-fail sa sa exam bago ako naging teacher. Nay, man po, andito na po ako. Ay, naka-perfect po ako sa quiz ko. Talaga ba, anak? Opo. Nay, ito po na test ko. Perfect po ako. Ang galing mo naman, anak. Naka-perfect ka na naman. Nay, may assignment po pala kami. Ano tong assignment niyo, anak? Opo, Nay. Magupitan daw po ng namin. Pangarap ko na yung maging pulis. Ganun ba, anak? Tutulungan pa ba kita? Hindi na po. Sige, gumawa ka na. Anak, patingin nga ng ginawa mo. Ito po, Nay. Ang galing talaga ng anak ko. Sa mahirap nga lang kami, mahirap ng buhay, may nagsasaka lang yung tatay ko, tapos yung nanay ko naman nananahilang. Kaya yung nagsumikap ko, nag-aral, ang naging inspirasyon ko sa buhay ng nanay at tatay ko na gusto ko makaangat sa buhay, gano'n. Kaya yun yung naging inspirasyon nung nagtulak sa akin para maabot ko yung pangarap ko maging teacher o maging isang professional. Maraming pagsubok na hinarap sa buhay nung nag-aaral ako mula elementary hanggang high school, actually hanggang college. Marami. Unang-una na nga yung allowance. Ganyan, yung allowance, yung mga binibigay na yung mga gamit sa school na hindi matustusan. Kaya nga nung nag-college ako, pumasok pa ako na bilang kung ano-anong trabaho, ganyan. Nagtitinda ako ng sa Avon. Yan, ginawa ko. May mga kasi ako yung nagpapakawin sila. Magkano ba yan? Tubig ba yan? 150. Yung natutunan ko sa high school na nagamit ko sa profession ko ngayon, natutunan ko, syempre, kasi nung high school, kasi di ba sabi nga, yan yung pinakamaganda na, yung high school life, sabi nga, ito yung pinakamasaya sa lahat. Ang natutunan ko, syempre, yung pala kaibigan ka, yan. Tapos, kailangan talaga, nandun, kasi yan nga yung pinakamasaya. Bukod sa pinakamasaya, dyan talaga, maaasa talaga yung iyong, makakasa yung isipan niyan. O marami ka talaga matututunan sa high school. Nung nag-aaral ako kasi mahiyain ako. Sobrang mahiyain. Pero ngayon, parang nababawasan ganyan. Tapos, noong nag-aaral pa lang ako, syempre, pa lang nun, easy-easy, ganyan. Pero kapag pala meron ka ng trabaho, hindi na. Tapos, nung nag-aaral pa lang, syempre, gastos niya ako kasi wala ka pang sariling pera. Pero ngayon, kapag nagtatrabaho ka na pala, hawak mo na yung oras mo, hawak mo na yung kita mo, mas magiging makitid ka sa buhay, mas magiging matalino ka sa paggamit ng mga bagay, lalo na sa pera. Ang payo ko sa mga mag-aaral, unang-una, siyempre pagmamahal sa magulang, yan ang unang-unang gawin. Kailangan mahalin yung magulang nyo kasi sila yung tutulong sa inyo para makakamit nyo yung pangarap nyo. Tapos, siyempre, kailangan mag-aaral na mabuti. Hindi lang yung pag-aaral na mabuti na tipong kailangan maging matalino kayo. Hindi. Yung pag-aaral na
na yung maabot nyo yung may puso na para maabot nyo yung inyong mga pangarap sa buhay. Pinakamalaking tagumpay na kamit ko yung pangarap ko, ito na yung pagiging teacher. Ito kasi yung pagiging teacher kasi, ito na yung kasiyahan ko, ganun. Masaya ako sa ginagawa ko. Yung kasiyahan na yon, yung nakaka-influensya sa buhay ko. Masaya ako sa ginagawa ko, ganyan. Kaya, basta love ko lang yung pagtuturo. Kasi talaga, sa totoo lang yung pangarap ko sa buhay, hindi maging teacher. Gusto ko talaga magpulis. Kaya lang, dahil nga nag-iisang anak lang nga ako, so ayaw pumayag ni nanay na magpulis ako. Kaya sabi niya, kasi hindi ako makapag-aral, so tinuloy ko na lang yung mag-teacher ko ano yung gusto nila, na mag-teacher na lang ako, kaya nag-teacher ako. Bakit po, Nay? Saan ka na pala, anak? Kamusta naman ang pag-aaral mo? Ito po, Nay. May activity at assignment na dapat tapusin. Anak, may napili ka na bang kurso? Ngayong magko-college ka na. Gusto ko po sana mag-criminology. Yun po kasi yung gusto ko simula pa nung bata ako, Nay. Hindi na ba magbabago ang pipiliin mong kurso, anak? Mas marami pang mas bagay sa'yo. Nay, yun po ang gusto ko. Matagal na kasi namin na pag-uusapan ng tatay mo na ayaw ka namin magpulis. Kaisa-isahan ka lang namin, anak. Mas gusto namin at mas mainam sa'yo na mag-teacher ka na lang. Eh kung ganun, sige po, Nay. Kasi hindi po matuloy ang pagkukolegyo ko po. Dahil nga ambisyon ko nga na makatapos ng pag-aaral at yung magkaroon ako ng sabi ng trabaho, makatulong sa pamilya, kaya tinuloy ko yung pangarap nila para sa akin, na naging pangarap ko na rin habang tumatagal. Ayan, try and try until you succeed. Kasi noong bago ako naging professional, ilang beses ako nag-fail sa exam bago ako naging teacher. Nakadalawa o 3 beses ako yata bago nakapasa. Pero sinubukan ko na sinubukan, hindi ako huminto na nag-exam bago ako naging teacher. Try and try until you succeed talaga. Kailangan talaga subukan mo ng subukan bago mo makakamit mo rin tagumpay hanggat basta subok lang ng subok. Anak, bakit malungkot ka? Nay, hindi pa rin po kasi ako nakapasa sa board exam. Baka hindi pa rin ng tamang pagkakataon. Subukan mo ulit. Pero inay, pangalawang take ko na po ito. Ay nako, ganun na lang ba talaga? Subukan mo ulit, wala namang masama. Sige po, inay, susubukan ko po ulit. Magre-review po ulit ako. Talaga ba anak? Salamat naman at nakapasa ka na. Talaga ba anak? Nakapasa ka na sa board exam at di magiging ganap ka na teacher? Opo, inay! Oo, magiging ganap na teacher na ang anak natin. Pinakapayo ko na lang sa kanila, sumikap, maging masipag, maging matyaga, saka yung pagmamahal sa pamilya, huwag kakalimutan. Good morning, class! Good morning, teacher! Ang pag-aaralan natin ngayon ay pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari. Halimbawa ng pangalan. Tao ay tumutukoy sa mga individual o mga tao tulad ng anak. Bagay ay tumutukoy sa mga bagay o mga bagay tulad ng ballpen o telepono. Hayop tulad ng pusa at aso. Lugar tulad ng Manila o Baguio. Okay, kayo naman, tatanungin ko kayo. Magbigay kayo ng pangalan ng tao.
Very good. Tapos, magbigay ng bagay na nakikita nyo dito sa loob ng classroom. O, ikaw. Notebook. Very good. So, ako na. Magbigay ng hayop. Tayo ka na. Hayop. Ibon po. Ay, very good. Magbigay ng halimbawa ng lugar. Lupaistika po. Ay, Nueva Ecija. Very good. Basta na rin. Noong ako'y naputong sa dosenang teacher ang nagturo sa akin magbasa at magsulat. Sa dosenang doktor, alin ang gumamot kapag ako'y may lagnat. Okay, upo ka na. Iba naman. Sino gusto? Princess, hindi ka princess. Basta ka. Sa huli, ako'y nagtagumpay sa pagsunod ng tibok ng aking puso. Bagamat hindi ko natupad ang aking pangarap na maging isang kriminologo, nagdesisyon akong maging guro. Sa kabila ng pagtutol ng aking mga magulang, dahil tanging ako lang ang nag-iisang anak nila, napilit tinataguyod ang aking pag-aaral. Pinili kong sundin ang kanilang nais at nag-aral ng kursong iyon. Sa paglipas ng panahon, natutuhan kong mahalin ang pagtuturo at ngayon, 10 taon na ako nagtuturo sa isang pabubulikong paaralan at may sarili na ring pamilya. Binabahagi ko ang aking kwento upang ipakita rito ang tagumpay ng aking puso at kahalagahan ng pagtanggap sa mga pangarap ng iba at ang kapangyarihan ng hindi pagsuko sa hamon ng buhay kahit ilang ulit sumablay, ngunit kailangan magtagumpay. Sa pamamagitan ng aking pagiging guro, nagawa kong maabot ang aking mga pangarap at makapagbigay ng tulong sa aking pamilya. Ito ay isang paalala na ang pagpili ng landas na susundan ay hindi palagi madali. Ngunit sa pagtsatsaga at pagmamahal sa ginagawa, maaabot natin ang tagumpay ng ating puso. Talaga ba, anak? Nakapasa ka na sa board exam? Oo po! Hindi na ako basta po ako sa exam! Mabuti naman na lang at nakapasa ka! Talaga ba, anak? Nakapasa ka na sa board exam? Talaga nga. Erika, go. Ulit. Bilang ka, bilang! Okay. Ray, tsaka si Ginger. Si Carly, tsaka si Princess. May natin. Okay. Okay, 1, 2, 3, go! Good morning, class! Good morning, teacher! Okay, kumayo! Ewan ko. Ang pag-aaralan natin ngayon Ba't mo ay... tawa ka, Erika? Tumatawa. Okay, kumayo. Ano ulit sabihin ko? Teka, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang pangalan. Si Ate Nicole! Okay. Wait, seryoso muna tayo. Seryoso muna. Magugupitin daw po ng gusto ng pangalaki daw po. Okay, 1, 2, 3, go. Kit mo na, be. Anak, patingin na yung ginagawa mo. Hindi ba niya natin yung dikit? Hintayin mo muna
Naguluhan na lang kunwari nga tayo. Tapos kunwari gumaganon ka na lang. Hindi pa tayo nakaganon.